Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo mga kaaksyon. Sa ating tabang legal, isang dog pound sa Masbate ang nag-viral sa social media nito lamang ika-9 ng Pebrero. Umani ng mahigit 300,000 views at shares ang viral video na in-upload ng isang concerned citizen matapos madatnan ang kaawa-awang sitwasyon ng mga hinuling mga asong gala. Makikita pa sa viral video na isa sa mga aso ay wala ng buhay pero tila wala pang planong kunin man lang ito. Panoorin natin ang ilang kuha sa viral video. Dahil dyan mga kaaksyon, inimbitahan muli natin ngayong hapon si Attorney Roger Abetria IV, ang Animal Welfare Advocate. Magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon po, ma'am. Opo, nakita niyo po, Attorney, yung, or napanood niyo po, Attorney, itong viral video mula sa Masbate na kung saan yung mga asong gala ay tila napabayaan talaga at to the extent na merong namatay na aso pero up to the time wala pa talagang kumukuha or nag-asikaso man lang dito. Opo, ma'am. Tinignan ko nga kung ano yung station na, like, is it a barangay pound or municipal pound? Municipal pound po, sabi ng isang source. Municipal pound po ito, Attorney. So, sa ganung pong sitwasyon, Attorney, habang pinapanood niyo po yung bilang advocate po ng animal welfare, ano po yung naramdaman po ninyo? Bukod sa lungkot, yung galit ata yung nararamdaman ko kasi sobra-sobra na po, ma'am, yung nangyayari ngayon, and I think kailangan na po natin kalampagin not just our political leaders but also our citizens na medyo apathetic or walang pakialam or indifferent sa issue na to. Kasi ang dami-dami na po, araw-araw may hit and run. Ito po kasi viral post siya. Yan, reported po sa atin. Paano na po yung mga hindi pa reported? Correct ka dyan, opo. So meaning to say, itong mga concerned citizen na ina-upload sa social media, they are very much aware na kailangan talaga bigyan ng pansin ang ganitong sitwasyon, especially itong mga hayop na ito. Opo, ma'am. Thankful po ako kasi napag-alaman ko na bata pa po ata, I think college student yung isang vlogger na pumunta pa 6 hours away from the location just to rescue the dogs. Kaya parang nakakatuwa kasi yung mga bata, yung youth, yung nangunguna sa animal welfare ngayon. Opo, so meaning to say, in that small effort na ginawa niya, it could help a lot of animals na talagang nangangailangan ng rescue. Opo, ma'am. And it's just that na siya pumunta doon tapos na-rescue niya, na-inspire po yung iba. Kasi halimbawa po ako, may mga nagme-message sa akin, Attorney, rescuer ako dahil sa'yo, nakikita ko yung mga posts mo. Yung isa, napaka-active na sa isang animal welfare organization. May ripple effect yun, ma'am. So ibang-iba ito, Attorney, doon sa mga napanood natin before na ginagawa ng mga bata just for the sake of content. Pero ito ay ang hiling niya or ang kagustuhan niya is maiparating yung kalagayan ng mga aso. Opo, and admirable po talaga yung level of compassion that this person has for animals. Opo. Dahil dyan, Attorney, dahil dyan sa ipinabot na reklamong ito, makakausap natin mula sa San Jacinto, Masbate, si Catalina Catoria, ang concerned citizen na nag-upload nitong viral video. Magandang hapon sa iyo, Catalina. Hello po, good afternoon po. Opo. So, ma'am, ilang taon na po kayo, ma'am? 42 po. 42 years old. Opo. Paano niyo po nalaman itong sitwasyon po ng mga asong galang pong ito? Nung isang araw po, pumunta na po dito yung kapitbahay namin na teacher. May mga alaga po siyang aso. Sabi niya sa akin, Palya, halika na, samahan mo ako doon kasi magpapakain ako sa mga aso. Sabi ko saan? Sabi niya, doon sa dog pound. Sabi ko, sige, punta tayo. Pagdating ko doon, hindi ko naman ini-expect na gano'n ang makikita ko na may isang patay na aso. Tapos, napakarumi at gutom na gutom yung mga aso doon sa uhaw na uhaw. Ginawa ko po, binidyohan ko sila, saka in-upload ko. Ang gusto ko lang po sanang palabasin at ipaalam sa mga dog owner na yung mga aso nila nahuli na sana kunin nila. Wala pa akong intention na masama po doon sa binidyo ko. Opo, opo. Alam po namin yan, Ma'am Catalina, dahil ang kagustuhan nyo lang po is ipaalam po sa mga concerned individual or citizen na meron pong ganitong sitwasyon
na paghihirap po ng mga nahuling mga aso. Ngayon, ang tanong ko lang po, Ma'am Catalina, sa inyo pong pagkakaalam, gaano na po katagal etong sitwasyon ng dog pound na ito dyan po sa inyong lugar? Matagal na po. Kailan ba nag-umpisa yung Matagal na. Pero yung kung gaano katagal po itong dog pound, ganun din po katagal yung mga alagang hayop or aso na ilalagay po dyan pero wala pong nag-aalaga? Wala po. Inuhuli nila, saka nilalagay nila doon, iniimbak nila doon, hayaan na lang nila. Kasi wala naman po nag-aalaga doon sa kanila eh. Okay, so Kawawa po yung mga aso. opo, so meaning to say po talagang kaawa-awa yung mga sitwasyon po ng mga nauhuling mga alagang aso po dyan po sa inyong lugar. Opo, ganun nga pang sistema dito. Opo, base din po sa kwento po ninyo, yung kakilala nyo po or kaibigan nyo po, siya po yung voluntary na nagpapakain po ng mga aso. Opo, araw-araw niya pong dinadala ng mga pagkain ng mga aso. Kahit dito po sa amin sa palibot ng street namin, halos yung mga aso pinapakain niya araw-araw. So ibig sabihin, wala pong nakatokang nag-aalaga sa mga nauhuling mga aso dyan po sa inyong lugar? Meron po. Kaso nga lang, halos hindi nga nila pinupuntahan doon eh. Okay. So, ibig sabihin po, sa inyo pa lang po, Nanay Catalina, masasabi nyo na po talagang napabayaan po yung mga aso niyan. Opo, napabayaan po. Okay. Pinuhuli, saka napabayaan. Okay. Nang madatnan nyo po itong mga kalagayan po ng mga nahuling asong gala, ito po ba ay naiparating po ninyo kagad or nai-report nyo kagad sa barangay? Hindi po. Nung nabigdahan ko po, ng time na yon, in-upload ko agad. Saka hindi ko ako nag-isip ng kung ano-ano. Basta nasa isip ko lang po na sana yung mga may-ari ng aso, makita yung aso nila, saka kunin po nila doon. Kasi kawawa nga. Okay. So, ang purpose po ng pag-upload mo is parang calling all the owners ng mga asong yan na kung isa doon sa mga asong yun ay nahuli, tubusin ka agad po nila. Opo. Okay. How about naman ito, Nanay Catalina, na yung isang aso po na nag-viral din po na wala ng buhay. Ilang araw na daw po itong patay? Sabi po doon, 2 days? 2 days na daw pong patay doon yung aso. Okay, 2 days. Pero hindi pa naman po nangangamoy. Mabaho na po, saka nilalanggam na nga yung aso. Naitanong niyo po ba kung bakit hindi nila tinatanggal? Wala naman po yung caretaker doon eh, nung pumunta kami. So, nung mga oras po na pumunta kayo doon, wala po kayong nakitang caretaker man lang? Wala po, kasi nakapadlock din po yung kulungan ng aso. Opo, pero sa inyo pong pagkakaalam, meron po bang nag-aalaga doon sa dog pound or meron pong caretaker doon po sa dog pound na yon? Meron po si Mr. Edison Almoradji. Mr. Edison Almoradji. So yan po ang inilagak po ng munisipyo bilang tagapag-alaga o tagapagbantay ng mga aso po dyan po sa dog pound. Opo. Okay. So, Nanay Catalina, dyan po muna kayo, ano, at kakausapin ko po sa muli itong si attorney. Opo. So, attorney, napakinggan nyo po na meron pong inalagak na tagapagbantay or caretaker po doon sa dog pound, pero nung nagpunta po sila, wala po silang makita. So, sa tingin nyo po, doon pa lang po, meron na po bang kapabayaan? May negligence na po doon. Though, we have to clarify po, ma'am, kung empleyado po talaga si caretaker. Kasi I've heard from one source na hindi siya empleyado ng gobyerno, ng LGU. Okay. Like he was hired, hinire po siya nung head nung mga tagahuli. Okay. So, yan ang i-verify natin. I-verify po natin. With that po, attorney, nasa kabilang linya ng telepono natin ngayon ang caretaker na sinasabing ng dog pound na si Edison Almoradji. Magandang hapon po sa inyo, sir. Apo, sir, Edison, unang tanong ko po, kayo po ba ay inilagak dyan ng munisipyo na tagapagbantay? Empleyado po ba kayo ng munisipyo? Or kayo po ay dumaan sa isang parang meron pong isang tao na itiniwala po kayo na kayo po yung magbabantay dyan po sa dog pound dyan sa San Jacinto? Hindi pa po. Wala pa sa akin po. Wala pa pasok sa job order po. Pinutos-utusan lang po ako. So isa ka pong job order?
Ha? Ano po yung status ng ano nyo po? Job order po ba kayo or ano po yung status po ng inyong employment dyan? Wala naman di pa man ako nakapasok, ma'am. Kasi inuutos lang naman niya sa akin. Inutos po sa inyo Nino. Nino po, sir. Dondon. Ni Dondon. Sino po itong si Dondon? Dondon. Kung alam ko, apelido niyan. Nagpapadawap na aso. Dondon Bridges Falling Down. Ano po yung pangalan po nitong si Dondon? William po ba? William. Ayun. So itong si William, ano po yung apelido ni Sir William? Di ko po alam kung ano apelido niyan. Okay, so kami na lang po aalamin po namin kung sino po itong si William. Basta eto pong si William. Hindi naman po ako nagtatrabaho sa munisipyo po. Okay, so kayo po ay binigyan po ng authorization itong si William na kayo po yung magbabantay dyan po sa dog pound. Opo, ako lang yung sabihan na yan. Saka di pa naman ako nagpasok. Di pa ako nakabigay ng Kailan ka pa po sir nagsimula dyan na magbantay at magtrabaho dyan po sa dog pound? Bago lang po. Kahapon lang nga. Nagtulong ako sa kanila kahapon lang. Bago lang ako. Kahapon ka lang. So, Opo. kahapon lang nagsimula yung trabaho mo. Opo. Okay, so kahapon nung kayo po ay nagsimulang magtrabaho dyan, kumusta po? Ano po yung sitwasyon na nadatnan mo dyan po sa dog pound? Wala naman po. Malinis naman po. Malinis naman! Ibig mong sabihin po sir, ito pong mga binabanggit ni Catalina na nasa video po ay pawang kasinungalingan po at gawa-gawa lang? Ito, malinis na nagdumating siya na dito. Okay, sir. Kung sinasabi nyo po na malinis, mukhang sinasabi nyo po nagsisinungaling yung video. So, mukhang balikan ko po yung sinabi nyo, sir. Nakahapon ka pa lang po nagsimula ng trabaho. Gaano po ito? Sigurado ka po? Sigurado ka po, sir, nakahapon ka pa lang nagsimula ng trabaho? Opo, kahapon lang. Kahapon lang. Ibe-verify po namin yan, sir. Pag nalaman po namin na kayo po ay nagsisinungaling, alam nyo na po ang pwedeng mangyari po pag nagsisinungaling ang isang tao. Hindi po. Hindi pa kung sinungaling po. Okay, ganito Kahapon sir. lang. Ganito sir, kung kahapon po kayo nagsimulang magtrabaho, ano po yung mga nagawa nyo na po or sinimulan nyo pong trabaho dyan po sa dog pound? Wala pa po. Wala pa. So nagsimula ka magtrabaho kahapon pero wala ka pong nagawa. So ibig sabihin, yung mga una pong mga araw, wala ka sigurong ginagawa talaga. Pero nagsimula ka ng magtrabaho noon pa. Hindi. Hindi pa po. Okay, balikan ko si Catalina. Ano, Catalina? Opo. Ma'am, sabi po ni si Edison, ang sabi po ni Edison, malinis naman daw po yung dog pound nung nagpunta po kayo. Opo, ang sabi, di pa po mama, sabi niya kahapon lang siya nag-umpisa magtrabaho. Dapat, ang sinabi niya, kahapon lang siya nag-umpisang maglinis ng kulungan kasi inalis na namin yung mga aso doon kasi kaya po niya nilinisan na doon. Apo. Isang araw nga po, siya ang anduron, napakadumi doon nung inabutan namin siya. Tapos sasabihin niya, kahapon lang siya nag-umpisa. Sabihin niya, kahapon lang siya nag-umpisa maglinis. Ayun. Mr. Edison. Malinaw po ba sa inyo na kahapon lang kayo nagsimulang maglinis pero matagal na po kayo nagtatrabaho dyan sa dog pound? Hindi pa po. Kahit tanongin niyo si Dondon, si William, kahit kahapon lang ako mag-umpisa. Ano po yung ginagawa niyo sa dog pound noong mga nakarang araw na nakikita po kayo ni Catalina dyan? Hindi pa ako noon. Ano kasan, sir? Visitor? Hello? No. Edison, nung mga ilang araw na nakikita ka nila dyan sa dog pound, ano yung purpose mo sa pagpunta? Visitor ka ba? Supervisor? Hindi kasi. Ha? Hindi naman kasi ako doon. Ang pintasan ko niya ni William, wala, anong istuutos niya sa akin, ganun din ako susundin. Kaya nga tinatanong kita, Edison, yung mga nakarang araw na nandyan ka sa dog pound, nakikita ka nila, ano yung purpose ng pagpunta mo? Visitor ka ba? Supervisor? Wala naman akong trabaho po noon, nung nagpunta sila. Hindi pa naman ako noon. So hindi ka pa nagsisimula magtrabaho? Hindi pa po. Visitor ka lang?
Opo. Okay, kahapon nagsimula ka magtrabaho. Wala kasi akong sweldo dyan. Wala kang sweldo. Opo. So, okay lang sa'yo na nagtatrabaho ka na walang sweldo? Di na sabi ko mapasok, wala namang sweldo. Okay, ang tanong ko ngayon sa'yo, Edison, nung mga nakarang araw, dahil sabi mo kahapon ka lang nagsimulang maglinis, magtrabaho, nung mga nakarang araw, kumusta yung sitwasyon ng dog pound? Madumi ba? Napapabayaan ba yung mga hayop, yung mga aso? Aywan ko, di ko lang alam po, ma'am. Kasi kahapon lang tayo ako mag-umpisa. Kaya nga kahapon ka lang, sinasabi mo, kahapon ka lang nag-umpisa. Ang tanong ko, dahil sabi mo, dati ka nang nagpupunta, kaya nga sabi ko, visitor ka. Ngayon, kung ikaw ay keen observer, nakikita mo yung lugar, kumusta? Malinis ba yung lugar? Naaalagaan ba yung mga aso? Oo o hindi? Yung una, hindi. Yung nakita ko dyan, hindi pa. Yung pinatawag na ako ni William, yung pinalinisan niya sa akin. Kailan ka pinatawag ni William? Kahapon. O, kahapon. So, ibig sabihin, maraming mga araw at beses na talagang napapabayaan yung mga aso at madumi talaga yung dog pound. Kahapon lang naging malinis. Opo, kasi di ko man kasi pa naman ako. Okay. So, dahil kahapon nagsimula kang magtrabaho, okay, dahil kahapon nagsimula kang magtrabaho, naging malinis yung dog pound. Opo. Okay. So, galing na mismo sa inyo, no, na talagang madumi at hindi naalagaan yung mga alagang hayop dyan or aso. Okay. Makinig ka muna, William, dyan ka lang, Edison. Kasi alamin natin kung ano maaring legal na aksyon. Balikan natin si Attorney Roger. Attorney, binabanggit po nitong si Edison na talagang napakadumi at napapabayaan yung mga aso na naandun sa dog pound. Ngayon po, Attorney, tanong ko po sa inyo, sa mga ganito pong sitwasyon, sino yung mga maaari nating ireklamo or mapanagot dahil sa nangyaring kapabayaan dito po sa dog pound na ito? Okay, ma'am. Bale, sa particular case na to, ma'am, medyo magulo kasi yung facts. Kasi, di ba sabi niya, kahapon lang siya Kahapon na-hire. lang nagsimula. Ang gusto ko sana tanungin muna sa kanya before we go on to the next. Sino yung pinalitan niya? May pinalitan ba siya? Kasi kung, for example, wala talagang caretaker, ang mananagot po talaga nun is yung William na nakaatas na mag-alaga or mag-overlook or mag-oversee nung pound. Okay. Balikan ko muna, Attorney, si Edison. Edison? Eto bang si William? Ano yung posisyon nito ni William sa munisipyo? Aywan ko lang po, di ko lang po siya alam po. Okay, so wala ka ring alam. Pero alam mo ba kung sino yung pinalitan mo na caretaker dyan? Ha? Kilala mo ba yung pinalitan mong caretaker bago pa man ikaw ilagay dyan ni William? Hindi ko po alam. Okay, so parang hugas kamay ka talaga, Edison, Wala kang alam, puro walang alam. Sige, si Attorney, wala daw siyang alam. Okay po. Okay po. So, bali po Tatawa ka din, Attorney, So parang hugas kamay talaga itong si Edison. Pero hindi pa naman nagtatapos dyan ang ating investigasyon. Malalaman natin Opo. kung sino itong si William at kung sino yung dating caretaker na pinalitan itong si Edison. Okay po, ma'am. Bale, hindi natin alam hindi clear yung case, yung facts of the case. Siguro, dun tayo sa general terms lang. So, definitely, heads should roll. Kasi kailangan talaga may managot dito. Unang-una, kung sino po yung nakatoko mag-maintain ng pound, siya yung mananagot doon. Not just for administrative sanctions, but more so for a criminal case. May criminal liability siya doon under Animal Welfare Act kasi yung pagpapabayaan niyang yun, kasi siya po yung possessor ng animal o nasa custody niya yung animal, na nag-cause ng death doon sa animal, malnutrition doon sa iba. So, especially kung public employee or officer pa siya, so higher. For example, namatay yung aso, in general, ang penalty niyan, 1 year and 6 months to 2 years. Dahil public employee siya, ang mananagot siya for imprisonment, 2 years and 1 day to 3 years, and fine not exceeding 250,000 pesos. Parang mag-fall din yan sa dereliction of duty. Dereliction of duties Opo, kasi or syempre, negligence of duties. Opo. negligence of duty kasi bilang ikaw yung binigyan ng mandato na mag-oversee nitong certain institution, dapat nandyan palagi yung pagpa-follow up mo. Kumusta? Especially may mga buhay Opo. na Also, ma'am, if I may add, yung animal shelters po kasi wala kasing
wala akong alam na may government managed animal shelter dito. Pero meron kasi ma'am sinet na guidelines and standards ang Department of Agriculture how to maintain an animal shelter, how to maintain a dog pound. So may mga standards po ito. Dog pounds have to comply with animal welfare standards. In reality, ma'am. Apo. Hindi And naman to aside of that, attorney, alam natin na ang mga munisipyo meron pong mga ordinansa may ordinansa na po. ito po ay talagang pinapalakas nila ng mga ordinansang ito na pagbibigay pag-aalaga sa mga hayop. At Exactly, itong ma'am. mga ordinansa na panghuhuli ng mga aso, pero ma'am. hindi dyan nagtatapos na kailangan ilagay mo sa impoundment at aalagaan mo na kung wala talagang nagtubos niyan, meron ng susunod na proseso dyan. Euthanasia, ma'am. Yun. Euthanasia. Within 3 days, depende ma'am sa municipality. Like in general, within 3 days, pag unclaimed yung aso sa dog pound, subject siya for euthanasia. So, kasi akala po ng iba, this is a misconception, na pag kinapture or kinatch yung dog, ilalagay sa pound, ipapaampon. Hindi naman po lagi ganon. Kasi hindi naman lahat may Facebook page. Correct. Yung mga LGUs. Usually po, para madali yung trabaho, I'm not saying this applies to Masbate, pero para madali yung trabaho, euthanize na lang. Opo. At because of that, attorney, ano po yung legal na aksyon na maaari natin gawin para naman ito pong pagiging pagpabaya ng munisipyo at especially ito pong caretaker ay dapat pong mabigyan po ng aksyon or leksyon. Opo, kung yung caretaker po na hire lang kahapon, wala naman po siyang pananagutan doon. Yung may pananagutan po doon, yung nag-oversee ng pound. So, it can be filed an administrative charge and of course a criminal case. Yung like what I mentioned a while ago. Pero ang nakikita ko po dito, mas okay pang solusyon, aside from those cases, is kausapin po, magkaroon ng conversation or dialogue with the LGU, just like what Taara did nung public hearing Apo. nung last time, I think days ago. Yun po yung kausapin. Kasi I believe naman po na yung mga political leaders natin, they are receptive of suggestions. Kulang nga lang po yung naglalabi nito, hindi nila alam what's happening on the ground. So in this particular case po, sana, I think nakik-communicate na po kay Mayor, Opo. and nasolusyon na naman po. I think hindi na pinagbayad yung mga nag-rescue palabas. Siguro din, attorney, mas pang mabigyan ng diin and Opo. Additional fund for this. Exactly Kasi po. pag kulang talaga ng pondo is siyempre Opo, ma'am. talagang yung eagerness ng kahit isa, Opo, ma'am. talagang medyo Limitado din ang galaw. Aha. Tingnan niyo po yung, depende din actually yan ma'am sa creativity ng city vet or ng municipal vet. tumpak ka dyan, attorney. Kasi pag ang city vet ay talagang naandon yung Opo. kanyang tinatawag na devotion or Opo, devoted ma'am. talaga siya sa pag-aalaga ng mga hayop. Nandun. Imomobilize na ma'am, NGO. Ano man yung makikipag-partner ka sa animal welfare advocates. Take a look at the case of Cebu City. May CNVR sila doon. Capture, neuter, vaccinate, release. May mga ganun sila. Paano yun? Like, hindi naman pera yun ng city vet. Siguro kasi creative siya to make ways Opo. para maisakatuparan yung mga plans niya. Bakakay, also, recently yung DVM doon, I forgot the name, Doc JP Serrano, he was so receptive to suggestions coming from animal welfare Opo. organizations. Sa ganitong mga sitwasyon, attorney, kasi hindi pa natin makukuha yung buong pangalan at hindi natin pa alam kung sino talaga yung tao na pwede. Pero alam natin na talagang yung itong si William, since siya yung from munisipyo, Opo. 'di ba? From municipality na talagang binigyan ng mandato na maglagay ng caretaker and alamin natin kung sino yung previous caretaker. So, sila yung mga tao na possible Na liable, Liable. magiging liable po doon. Syempre po, ang thrust po generally ng Supreme Court is wag na paabutin sana sa, for example, sa kasuhan. So siguro sa level ng admin sa LGU, mag-usap-usap na po yung mga nasa pound, yung animal welfare advocates na nag-bring up ng issue, etc. At bigyan na ng long-term solution kasi mauulit na naman po to. long-term solution that would start in itong tinatawag na, kasi may sense of urgency May sense of- itong sitwasyon na to na buhay ng mga animal Buhay ng mga ang animals po. dapat mabigyan natin ng pansin. Opo. Opo. Pet registration. Opo. With that, Catalina, Po? Apo, maraming salamat po sa pagpapaabot niyo po nitong sitwasyon ng mga alagang hayop dyan po sa inyong lugar. Rest assured po na kami po ni attorney at ang aming programa ay bibigyan po ito ng tuon, pansin, para naman po yung talagang mga tao na
nagpabaya po dito ay mabigyan po sila ng leksyon. Apo, Edison? Ano po? Apo, sir, ngayon dahil binabanggit mo kanina na nagsimula ka palang kahapon ng pagtatrabaho at paglilinis, ipagpatuloy nyo po yan, sir, ha? Ipagpatuloy nyo po na dapat po ma-maintain nyo po yung kalinisan at pag-aalaga, pagbabantay, pagpapakain, lahat po ng pangangailangan po ng aso dyan ay maibigay po ninyo. Hindi kasi ma'am, hindi pa ako nakapasa ng biodata ma'am. Okay, so kahit hindi ka pa nakakapagpasa ng biodata mo kay William, gawin mo na yung trabaho mo, tanggapin mo na yan, yung pag-aalaga, no? Dahil bukal naman sa loob mo, yung pag-aalaga at pagbabantay dyan. Okay, so salamat din, Edison. Attorney, so medyo ano tayo ngayon dahil iba talaga yung sitwasyon pag napapabayaan yung mga hayop. Ano? So sa katunayan yan, Attorney, nang matanggap natin itong reklamo, ora mismo po tayong nagpadala ng team dyan sa Masbate kasama si Ma'am Ednalyn Cristo ng The Albay Animal Rescue Alliance o TAARA para mabisita ng personal itong viral dog pound at mabigyan ng agarang aksyon. Abangan nyo, Attorney, ang aming team, ano? Dahil kasama ang TAARA sa mga susunod na hakbang na maaari nyong asahan. Maraming salamat po, Attorney. Thank you po, ma'am. Opo. for Meron having po me. ba kayo, Attorney, na mga gusto po ninyong ipaabot na mensahe sa ating mga kababayan, especially ito pong mga munisipyo na meron pong may mga dog pound? Opo, nananawagan po ako sa lahat ng mga mayors, sa lahat ng mga LGU leaders na sana po magkaroon tayo ng dialogue with our animal welfare advocates and talaga pong kalampagin natin yung mga barangay kasi dun po sa barangay mas manageable yung problema sa animal welfare. Kung lahat ng barangay compliance sa ordinansa natin about animal welfare, kukonti at kukonti yung mga yung stray population at yung problema natin sa animal welfare. Apo. Salamat, Attorney. Kasama niyo po kami sa inyo pong advokasya na ito pong pagbibigay po ng pagmamahal, pag-aaruga po sa mga alaga po nating mga hayop. Maraming salamat po, Attorney. Thank you po, Mabuhay ma'am. po kayo. Thank you po.